kulay black yung ibang parte ng papri. So, everyone. So, kakagising ko lang, and pagkagising ko wala na sina mother-in-law and father-in-law kasi nagpunta sila ng surat daw. Kasi guys, merong namatay. Yung hindi ko alam kung kilala nyo siya, pero palagi siyang pumunta sa bahay namin dun sa Danpor kapag nagpupunta kami dun sa bahay ni na Lola. So ayun, sobrang daming naaatake ngayon guys, pati yung sa kabilang bahay namin. Grabe, hindi mo talaga sobrang daming namamatay dito sa lugar namin. So ang sabi nila, 'di ba sa Pilipinas tuwing December, parang nangunguha, sabi nila, nangunguha yung langit ng mga tao. Napakabait pa man din yung mga kinukuha nila guys, kaya kayo huwag kayo masyado magpakabait. Pakakuhanin na kayo ni Lord. Charot. So ngayon walang masyadong ganap din since kagabi pumunta nga sina Shivani and Angeline Shivam dito sa bahay namin. So pinakain namin sila, 'di ba? So merong natirang pagkain. And sayang naman 'yun kung tatapon namin. So ang ginawa namin is nilagay na lang namin sa refrigerator. And then yun na lang daw yung kakainin namin sana for today. Pero bandang 3:00 ng madaling araw, merong ngang tumatawag kay Milan. Tinatanong kung saan daw ba magandang idala sa hospital yung kaibigan nga ni na mommy. So pumunta nga si Milan dun sa hospital para i-assist sila. Pagkarating ni Milan dun, wala na. Naatake daw sa puso. Pati yung sa kabilang bahay namin, naatake din sa puso. So, sobrang daming taong nagpupunta dito sa bahay namin. And hindi talaga kami ma-free dahil kapag nagpupunta sila dun sa bahay ng mga namatay, nagpupunta din sila dun sa bahay namin para bumisita. And nandito na rin si Sonal Masi. So, bibigay ko na sa kanya yung chai niya and papakainin ko na para makapagtrabaho na rin siya sa farm. So, ayun guys, mag-iingat kayo palagi. And lagi kayong uminom ng tubig dahil maraming nawawala ngayon. Daming pumapano. Nagsiset up si Sonal Masi dito ng para Sonal Masi? Papri. So magluluto daw siya ng papri. So nakikita nyo yan guys. Yan yung rice and corn papri. Ayan. So lulutuin niya gamit yung kahoy na yon na kinuha niya dito sa bamboo. So lulutuin niya to mga papri. Titignan natin. Actually hindi ako marunong magluto ng ganyan guys. Marunong ako magluto niyan gamit yung oven, pero yung mga traditional na tao dito or yung mga traditional na nagluluto, yung ginagamit nilang pangluto is yung ganyan. Galing! Sumalaki siya. Kaya lang, ang pangit lang dito guys. Ang pangit lang dito is magiging kulay black yung ibang parte ng papri. So, yun yung rice papri. And ito naman yung makay or corn papri. So, medyo mahirap lang siyang gawin. Since sasakat yung kamay mo sa kakapaypay. So, nanmasi kay Haro Lagas. Pela kay Gaswari. Haro. Mas masarap daw to kaysa dun sa gas. So, ganyan siya.
Tanga kahapon si Dipika Foy dito, nagdala siya nitong tinatawag daw nilang Gulkand. So, para siyang pipino, pero hindi ko alam kung ano yung lasa nito kasi first time ko nga makita. Meron ba tayong ganito sa Pilipinas? Gulkand daw yan. And dito naman guys, para sa ulam namin for today, meron kaming dana na may kasamang eggplant. So, puro dana na lang yung ulam namin guys. Yung parang kadyos na tinatawag niya sa Pilipinas. Hindi ko alam, hindi ko kasi nakita itong tinatawag nilang kadyos sa Pilipinas. So, base lang sa comment section, kadyos nga daw yung tawag nila dun sa daanan na to. And meron kami ditong khichdi. So, ayun. So, yun natapos ng Sonal Mansi itong mga ginawa niyang papri. So, merong corn papri and rice papri. So, ilalagay na niya dito sa lalagyanan. And kakainin natin yan kapag gusto natin kumain ng papri. So, isa-stack up lang natin. Guys, so pumunta kami ngayon sa tindahan para bumili ng paneer. So hindi kami nagluto sa bahay, nagluto lang kami ng ibang mga ingredients, ibang mga food. Hi Milan. Hello Doc. Hello. So ngayon kasi guys, pupunta yung mga kapatid ko, my siblings. So Shivani, Anjali, and Shivam will be eating at our house since Shivani will be leaving for Canada. So, aalis na si Shivani. So, magluluto tayo ng pagkain for them. Parang farewell ba? Farewell ba bago siya umalis? So, ayun. Usually, that's the tradition here, right, Milan? They will call the people who are gonna leave, especially if they're close relatives, right? True. So, that's what we'll be doing. And we already cook some food at our house. But since it's a special occasion, bibili tayo ng paneer, which is a special item na sinaserve kapag merong special people na darating. So, ayun. I'll update you later. Sukha ba na ano? Puwa bataka. So, ngayon guys, napag-isipan namin na na lang. Jano ne Milan kawet leba na idido. Barabar. So, napag-isipan nga namin na kumain na lang ng very light na pagkain. So, ayan, hinati na namin itong mga potato. And ito yung madalas namin kinakain dito sa India, guys. Every time na gusto namin kumain lang ng light food and ayaw namin na magluto ng napakadami. So, ang unang lalagay mo is maglagay ka nitong oil. Hayaan mo lang na medyo uminit yung mantika and maglalagay tayo ng mga masala or spices. So, maglalagay tayo nitong roy, cumin seeds, natin natin itong mga green chili, and gusto ng mga kasama namin dito medyo maanghang. So, dinamihan ni mommy yung lalagay dito. Pagkatapos maglalagay tayo nitong green chili, patatas. Hayaan lang natin na lumambot itong mga vegetable na nilagay natin, guys. Pagkatapos maglalagay na tayo ng puwa na tinatawag nila. Yung tinatawag nilang puwa, guys, and yan yung ilalagay natin dyan. So, maglalagay na si mami dito ng iba't ibang mga spices. Kagaya na lamang ng turmeric powder, chili powder. Naglagay na rin si mami itong salt. And then, maglalagay siya ng sugar. Sugar. Tapos mo lang haluin, guys, maglalagay ka nitong lemon. Ngayon, nilalagay na natin itong puwa. And then, hahalu-haluin lang natin, guys. So, una kasing ginawa natin is yung sauce. So, itong puwa naman, yung hinuli na ilagay natin para ma-absorb niya yung sauce na niluto ni mommy. Tapos na kaming kumain ngayon and dahil nga nasabi ko sa inyo, maraming mga pumanaw dito sa lugar namin. So, dito sa India, meron silang tradisyon kung saan sa loob ng 12-13 days, uupo sila dun sa bahay nung namatayan para ba i-comfort sila, ganun. So, ngayon nagpunta si mommy at saka si papa doon sa bahay. Kabilang bahay lang kasi, guys, and kamag-anak namin yung namatay. So, hindi na rin nila ako pinapunta
Kasi okay na daw kahit hindi ako pumunta and hindi na rin pumunta si Milan. So, si Milan merong pinuntahan saglit, merong trabaho si father-in-law sa kanya. So, ako yung naiwan dito sa bahay in case na merong mga taong pupunta dito. Nandito ako para i-welcome sila and bigyan sila ng maiinom na chai, coffee, or tubig. Kasi, actually, siguro tatlo. Tatlo yung kamag-anak namin na nawala. Pumanaw this week lang guys, yung usapan this week. So, yung sa kabila, medyo malayong kamag-anak na namin. Pero itong sa kabila, medyo napakalapit. And yung kamamatay lang kaninang umaga, doon naman yun sa Danpor. So, kaninang umaga nga, umalis ng napakaaga sina mommy and papa. Siguro mga alas 3 na madaling araw. Doon namatay yung kamag-anak namin. And bandang 3:30, pumunta na nga sila dun sa Surat, 4 hours far away from here. And then nakabalik sila ng mga around, if hindi ako nagkakamali, mga around 9-10 o'clock. Kasi during that time, sinunog na nga nila yung bangkay. So, ngayon naman, pagka-uwi nila ng dinner, pagkatapos namin pakainin sina Shiva ni Shivam and Anjali dito sa bahay, nagluto lang si mami ng kaunting puwa bataka para kay Milan tsaka si Janu. And then, nagpunta na naman sila dun sa kabilang bahay nga para bumisita nga. Dito kasi sa India guys, wala silang sistema ng burol, hindi katulad sa atin sa Pilipinas. Diba kapag merong pumanaw sa mga kamag-anak natin, binuburol natin sila ng mga 3-4 days. Yung iba kapag merong hinihintay, binuburol nila ng mga 1 week ganun. So, yung mga kasama namin dito, yung mga kamag-anak namin na pumanaw, wala namang hinihintay. So, kung namatay siya ng umaga, during that morning din, once na nakita na siya ng lahat ng mga kamag-anak, susunugin din siya. Pero kung namatay naman siya ng gabi, kagaya nung sa kabilang bahay namin na namatay siya ng gabi. So, naghintay sila ng umaga para sunugin siya. And by 9-10 o'clock, dapat nakaligo na yung mga kamag-anak. And then, magsisimula na magpuntahan yung mga tao para bumisita sa bahay nila. And i-comfort sila. Napakabait kasi nung namatay dito na kapitbahay and kamag-anak namin. Siya nga yung mismong nagbigay sa amin ng, yung parang siya yung mismong nag-assist nung kasal namin. Parang nag-organize nung kasal namin. So, si Milan din, pumupunta din siya para kung sakaling merong kailangan yung mga kamag-anak namin, ma-provide namin. And lahat ng mga bisita, pumunta para ibigay yung mga condolences nila. Pinapunta namin dito sa bahay and binigyan ng chai, ganun. So, sobrang napakamasalimuot ng mga pangyayari ngayong noong mga nakaraang araw. And ngayon, nagre-recover pa yung mga family. Pero ayun, ganun talaga yung buhay. So, ayun, ginagawa ko lang tong video na to. And hinihintay ko lang na merong pumunta mga bisita kasi meron kami ina-expect na mga bisita. And then pupunta na rin ako dun sa kabilang bahay para makiramay nga. So ayun, sana meron kayong natutunan sa video na to and I hope wag kayong magsasawa sa panonood sa amin and we'll see you tomorrow. Bye bye!